ladies and gentlemen, good morning and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Our guest of honor this morning is not only a good friend of mine, but he is also a friend of many of the mayors ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isa ko siyang magaling na mentor sa ating mga mayors. Tsaka meron din ang ating guest this morning, hindi ko na sasabihin, pero meron po kaming sikreto na nangyari sa mahiwagang black van. Siya lang po yung nakakaalam nun, no? Yung mahiwagang black van. Sekreto namin yun. Ating secretary, ayan si Mayor Fiagamo, alam niya yun. Alhamdulillah at pinagbigyan niya tayo ngayong umaga. Mel Senen Sarmiento has been a public servant since 1992. He was Secretary of the Department of Interior and Local Government from 2015 to 2016. He was conferred 2 presidential awards by President Benigno S. Aquino III, the Order of La Candula, rank of Gold Cross, and the Order of Secatuna, rank of Grand Cross. Likewise, he was conferred 1 Presidential Medal of Merit awarded by President Gloria Macapagal Arroyo. As representative of the 1st District of Samar from 2010 to 2015, he authored the Strengthened Anti-Trafficking in Persons Act and the Strengthened Juvenile Justice and Welfare Act, which eventually became laws as Republic Act 10364 and Republic Act 10630, respectively. He was the original author of the revised Corporation Code of the Philippines and the National Performing Arts Companies Act, which were enacted into law as Republic Act 11232 and Republic Act 11392. During the 16th Congress, he led the House delegation to the Commission on Appointments and served as the chairperson of the Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Elections System. Before becoming a member of the House of Representatives, he was Vice Mayor of Calbayog City from 1992 to 1995. It was during his term that Calbayog City became the cleanest and the second most peaceful city in the Philippines. Palakpakan po natin sa Secretary. Furthermore, he was elected mayor of Calbayog in 2001 until he turned out in 2010. Graduated mayor of Calbayog po ang ating secretary. Within those years, Calbayog City received numerous awards for effective and participatory governance, some of which are the following: 2004 Galing Pook Award, 2006 Gawad Saka Award for Outstanding City, Agriculture and Fishery Council, and 2007 the Konrad Adenauer Medal of Excellence, and in 2008 the Competitive City Award in 2003. Calbayog was the poorest city in the country that time. By 2009, it recorded the highest reduction in poverty incidence among all other cities. Calbayog was able to improve its poverty levels by 27.8%. Masyadong malaki. During his term as mayor, he also served as the Secretary General of the League of Cities for 2 consecutive terms and chairperson of the Regional Development Council or the RDC
of Region A. Beyond these elective roles, Secretary Sarmiento is an honorary member of the Philippine Military Academy, Maharlika Class of 1984, former chairperson of the Board of Trustees of the Galing Puok Foundation, former chairperson of the Board of Trustees of SOS Children's Village Philippines, former Senate member, SOS Children's Village International, based in Innsbruck, Austria rather, faculty of Practice Development Academy of the Philippines, mentor, DILG Local Government Academy on the MOLD program, and a visiting lecturer of the Ateneo School of Government. On April 21st, 2026, Secretary Sarmiento assumed office as Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity for the OPAPRO. In his role, he is tasked with advancing the Philippine Comprehensive Peace Process under the Bagong Pilipinas banner and continuing his commitment to peace building, strengthen local governance, and inclusive socio-economic development towards achieving lasting and positive peace across the nation. Without much ado, ladies and gentlemen, please help me welcome Secretary Mel Senen Sarmiento. Mabuo po tayong lahat. Maraming salamat, Kampiudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia Kapita, C.E. Rakon Laon. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una, gusto ko po pasalamatan. Napakagandang prayer binigay kanina ni Ustad Tantanawi Datlan. Maraming salamat po sa dasal na yun. Ang ating pong host mayor, Mayor Nashiba, iba-ibang mga mayor na dito ngayon, kay Mayor Muhammad Johar, si Honorable Abdul Hakim, wala po rito, pero kanina may nag-deliver, akala ko kakandidato ito sa pagkasenador. Si Atty. Aliasa Mala, si Mayor Mahar, ang partner po natin sa Philippine National Police at lahat po ng kapulisan. Pinangunahan po ni Police Brigadier General Christopher Abicia. Tandem po sila. Yung 103rd pong host natin ngayon, matagal nang nasa dito, ang daming kaibigan. General Billy, siyempre sa 101st, Brigadier General Yasser, bigyan po natin sila ng malakas na palakpakan. Ang West Wington Commander natin, kahit wala po dito, AB represented by Brigadier General Bayani Croming, bigyan po natin malakas na palakpakan. Parating po ata si Vice Governor Mujab. My greetings, of course, to my good friend, kahit wala po siya dito, matagal na po kami magkaibigan. Ulam days pa, more than 20 years of friendship kay Governor Pompit at Jong Jr., matagal na po kaming magkaibigan. At kahit po wala si Chief Minister dito, may MPO din naman tayong andito ngayon. Gusto po rin natin pasalamatan ang nag-imbita sumulat sa akin, si Lieutenant Colonel Mark Francis Garcia ng 5th Infantry Battalion. Salamat sa invitasyon. At siyempre, nandito rin po ang U7 ng West Wingcom, Colonel Roden Perpon, Commanding Officer ng 64th IB, Lieutenant Colonel Jerry Gabiola, Mayor
Andy Bond, na estudyante ko po sa Ateneo, estudyante ko po sa Development Academy of the Philippines. Sila ni AJ, magkapatid, naging estudyante ko po sa Ateneo. At syempre po, yung partner ko, napakabilis magbigay ng folder kagabi. Ang ating LMP President, ako yun na may sumisip-sip sa kanya. Kaya kanina ay okay yung usapan namin. Kay Mayor Ali, na napakatagal na po namin pinagsamahan at friendship na po yun. Napakalaga po ang papel ng ating mga religious leaders, ang ating traditional leaders, ang ating mga barangay officials, bigyan po natin sila ng malakas na parang. Alam niyo po, pinakamalakas na opisyal sa gobyerno ay ang barangay captain. In the national level, there are 3 branches of government. The executive branch is headed by the President, the legislative branch is headed by the Senate President, and the Speaker of the House of Representatives being a bicameral body. Ang judiciary naman is headed by the Chief Justice. Pero yung kapitan, siya po ang nagpapatakbo ng barangay. Siya ang executive, siya ang pangulo ng barangay. Ang kapitan, siya rin ang preside ng session ng barangay. Siya ang Senate President. Siya pa ang Speaker of the House. At ang kapitan din ang namumuno sa lupon tagapangayapa. Ibig sabihin, siya rin ang Chief Justice sa barangay. Kaya napaka-powerful ng ating barangay officials at kailangan po may masok natin sa ating isipan gaano kalaga kaya nitong suporta binigay nyo kay Brigadier General Billy at sa lahat ng ating mga mayors. Nangyari po ito dahil ang ating mga barangay captain, ating mga konsihal ay tumulong at tumulong. At muli, nagpapasalamat po tayo sa ating pusong pasasalamat yung pagtanggap po ni Mayor Nasima sa atin dito sa Caraga, Lanao del Sur, sa mainit na pagtanggap ng sa inyo in this momentous event. Shukran. I also wish to recognize our peace partners working instrumental to advancing peace, security, and development initiatives sa province. Nais ko pong bigyang pugay ang pamahalaan ngayon ng Bangsamoro, ang pamahalaan panlalawigan ng Lanao del Sur, ang pamahalaan lokal ng Caraga, at ang security sector na pamunahan ng mga forces sa pulisan at siyempre mga leaders sa komunidad. Wholehearted commend the local government units of Caraga, Monondo, Lumba, Biapaw, and Tamparang, Lanao del Sur sa suporta ang bigay nyo ngayong umaga. Bigyan po natin sila ng malakas na palakpakan. Napakinggan ko mga mensahe kanina, kapayapaan. Kapayapaan. Napakasakit isipin ng Pilipinas dati-rati nagpapangalawa sa Japan sa pinakamabilis na pagpulusok ng ekonomiya ay ngayon nahabol na ng Vietnam. Noong dekada 50, dekada 60, tayo po pangalawa sa Japan. Bakit po tayo nahabol ng Vietnam? Simple lang po ang sagot. Ang Vietnam natapos ang gera April 30, 1975. Nagkaroon ng konting insurgency. Yung mga natitirang mga sundaluhan ng what used to be South Vietnam at ibang mga indigenous peoples who continue the fight against what used to be the authorities of North Vietnam. But in the latter part of the 1980s, in 1990, wala na po silang internal conflict. Tinutukan po ng Vietnam 1990 hanggang ngayon, tinutukan nila ang kanilang ekonomiya, kaya mas maganda na ang buhay nila, kumanda ang buhay nila ngayon, humahapon na po sa Pilipinas. Ang sikreto, ulitin ko, kapayapaan. Kung gusto natin na makamit ang development ng ating bansa, gawin natin inspirasyon ang Vietnam, tama na po ang internal conflict, magkaisa po tayo at tutukan natin ang ekonomiya. Dahil ang gutom, hindi masusolve ng gera. Ang gutom, hindi masusolve ng politika. Ang gutom ay masusolve sa usapin ang ekonomiya. Napakalaga po yan at kailangan po natin pag-usapan at sana po'y matulungan tayo na nandito lahat
para po natin makamit ang dapat natin. Dahil nakakatakot pong sitwasyon sa Pilipinas. In 1970, the population of the Philippines was at 36 million. The population of Thailand was 38 million. Mas marami pang Thailanders kaysa sa Pilipino. Eh kung ikumpara po natin ngayon, matyaga po Pilipino. 180 million na po populasyon ng Pilipinas, ang Thailand 70 million. Kung basketball ba, okay lang, tinambangan natin sila. Pero ang problema, lumalaki ang populasyon natin, hindi po lumalaki ang lupa. Dati-dati, yung sakahan ng aking magulang, may dalawang nagsasaka, ang danda ng riniribig na nakukolekta sa Cobras. Yung dalawa ay nag-anak ng 8. Kumunti na yung naririnig. Ang 8 ng anak ng tag-8, wala na pong naririnig. Ano pong mensahe nun? Parang bibingka po yan. Yung bibingka na 4 po, dinibay mo ng 4, busog ka. Pero kung parehas pa rin po ang laki ng bibingkang yan, at 50 na po, ang magdidivide niyan, kukulangin, puputulin. Yan na po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya doon sa aming syudad, ang ambisyon ko nung araw, at sinusulong nung ako'y alkalde, bawat farm, kasing average po 2 hectares lang, isang matitira sa farm. Kailangan yung mga kapatid makapagtapos kahit man sa high school. Mas maganda kung makapagtapos ng kolehiyo para pag napunta sa malalaking syudad, malaki ang gamit niya para maitulong sa pagsulong ng ating ekonomiya. Alam niyo po, nung second sa Japan tayo, ang ganda tayo. Pero noong 1970s, nagkaroon po ng kaguluhan sa Mindanao. At sinabayan po yan dahil nagkaroon kaguluhan dito sa Mindanao, yung kaliwa naman nag-take advantage at sinabayan ng pag-organisa. May gera rin, labas sa Mindanao. Yung kinikita po ng ating gobyerno, imbis mapunta sa edukasyon, sa agrikultura, sa health, napunta po sa gera. At nahirapan na po tayo pagtustos. Hindi po naiwasan na kailangan na pumuhutan ng ating bansa para matustusan ang ibang pangkailangan. Pero dumating po panahon, noong 1980s, nahirapan na po tayo kahit umutang at magbayad. Sino po ang nagsakripisyo nun? Tayong lahat nakitao. Kaya po, pangalawang pangyayari, nangyari pa sa hindi magandang panahon, yung Asian Financial Crisis. Kung kailan nagkaroon ng krisis, nahirapan naman magkolekta ang gobyerno, kumita ang gobyerno dahil sama ng ekonomiya, nagkaroon ng all-out war. Dito sa Mindanao. Kinain na naman po ang pera at napunta sa iba. Para kung sa bahay yan, yung kita yung pera, imbis mapunta sa pamilya, napunta sa iba. Kaya po tayo apektado lahat. Hindi po ibig sabihin, nalabas ng barn, wala po tayong pakialam. Isang bansa lang po tayo. Pag hindi magandang ekonomiya, may kaguluhan, apektado ang buong Pilipinas. Pati imahe ng National Capital Region, Region 3, Region 4A, apektado po siya. Kukulang ng investments. Bakit po inimension ko yung 3 rehiyon na yan? Mga kaibigan ko, yung 3 rehiyon na yan, yan po ang nagpipinahan sa akin sa probinsya. Para po tayo may kamag-anak ng OFW, nagpapadala ng pera sa atin, na ang purpose ay gumandang buhay natin, pero umaasa na dumating ang panahon, makakatayo tayo sa sarili. At kailangan na po natin tulungan yung 3 regions na yan, ng ibang regions kung lumagurin, para po makakontribute sa tinatawag na internal revenue. At napakaswerte ninyo. Dahil sa internal revenue na yan, 40% of internal revenue i-divide po sa lahat ng provincial governments, city governments, municipal governments, at 42,000 plus barangays na tinatanggap ninyo. Kalakihan po yan, galing yan sa National Capital Region, Region 3, Region 4. Kaya po, nagpapasalamat din tayo sa kanila. Maswerte kayo, 40% na hindi na po sasama kami hanggang sa 40% lang dito sa BARD. Dahil po sa peace agreement, nadagdagan po kayo ng 5% of internal revenue na ang tawag ay block grant.
Maswerte kayo, meron kayo niyan. Pero kahit may pondo pong binibigay ang national government sa inyo, pag hindi po tayo magplano sa ikaganda ng ekonomiya, development dito, sayang ang pera. Sabi nga nila sa English, failing to plan is planning to fail. Kaya po hanggat busy ang mga kapatid natin na kumakandidato para sa parliament, pakiusap po sa mga lokal na pamahalaan, isama niyo po ang security cluster, isama po natin lahat sa pagplano ng inyong kinabukasan. Alam niyo po, nagbigay ako ng instruction kanina na palakasin ang Barangay Development Council. Kaya yung Barangay Development Council, nasa batas po yan. Ano nasa dyan? Ang process of the budgetary process in our country, basically, nag-uumpisa sa barangay, tinatawag Barangay Development Council. Ang membership ng Barangay Development Council, not less than 25% civil society. Oportunidad na yung mga dati nating mga former combatants maorganisa at sumali doon sa usapin pag-develop sa barangay level pa lang, kasama na dapat sila. At iba pang sektor, mangingisda, pagsasaka, dapat kasama doon sa Barangay Development Council dahil po nakasaad sa batas yan. Participatory governance is embedded in the Philippine Constitution under Article 13, Citizens Participation. Tapos kung sino man sa barangay, pumili po kayo ng isang representative na uupo naman doon sa Municipal or City Development Council at pumili ng representative sa Provincial Development Council at eventually sa mga councils sa regional government. So wala na pong dahilan na hindi marinig kung ano mang hinanain natin kung tayo po ay sumali at tulungan ang ating mga lokal na pamahalaan dahil embedded po ang participatory governance sa ating saligang batas at sa ating mga batas, pati na ang Pangsamoro Local Government Code. Nagpapasalamat ako sa tulong ninyo sa ating mga mayor, kay Governor Bombi. Alam niyo po, maraming hindi nakakaintindi ng decentralization. At tinitingnan pa rin po natin ang Pangulo na siya pong gagawa ng lahat. Hindi na po dati-rati sa panahon nila Quirino, sa panahon nila Magsaysay, sa panahon ni President Ferdinand Marcos Sr., sa panahon ni President Corazon Aquino, centralized pa po yan. Pero noong 1987, nagpasa po tayo ng konstitusyon, decentralizing governance kasi nakita ng ating gumawa ng saligang batas na ang Pilipino walang naging hari sa buong Pilipinas. Pero may tribo-tribo tayo. Datong system in us. Kaya dinocalize ngayon ang gobyerno, ang tawag decentralization. Palabas, ang tawag niyan geopolitical situation. Lalo na ngayon ang daming pangyayari sa labas. Kasi yung nangyayari sa labas, makakapekto po yan sa ekonomiya ng mundo. Geoeconomics plays an important role. Kailangan magaling ka magbasa. Yun ang dapat titigan ng ating isa sa mga dapat tutukan ng ating Pangulo. Kasama dyan, mag-a-adjust sa kanyang tinatawag na palisiya panlabas o foreign policy kasi may epekto po yan sa kanyang economic policy at napakalaga po ang kanyang fiscal policy na susuporta sa economic policy masuportahan ng kanyang mga membro ng Kamara de Representante at Senado. Kung sa local government po yan, sabi ni Mayor, gumawa tayo ng kalsada rito kasi magandang lupa dyan, mag-create tayo ng industriya dyan. Yung pang economic policy na. Pero sabi ng Konseyo, huwag yan. Ang project natin kailangan gawin, waiting shed. Wala. Sira na yung plano ng Mayor sa ekonomiya dahil napunta sa iba ang tinatawag ng fiscal policy. Napakalaga po. Hindi po pwede na ang Pangulo Abante, si Governor Kaliwak, si Mayor Kanan, si Barangay Captain atras, wala pong mangyayari sa Pilipinas kasama na po ang partner. Kaya napakalaga po nating makita na sa kaliwang kamay ng Governor at Mayor, siya po ang chairperson ng Peace and Order Council. Dineputize pa ng National Police Commission supervisory power over the Philippine National Police. At kailangan
Laro-laro pong batas. Binigay po yung authority na yan, kasama po sa trabaho niya, ang paging chairperson ng Peace and Order Council para po makasama ang ating mga kaibigan sa Armed Forces of the Philippines at iba pang sektor ng ating sosyedad para makamit ang kapayapaan palagi. Krimen at maiwasan yung mga conflict na nangyari sa nakaraan. Sa kanang kamay po ng Governor Mayor, siya po Economic and Development Manager na na-mention po ni General Billy Canyon. Isipin nyo, may control po siya sa dalawang yan. Kung nagtulong-tulong, umpisa sa barangay, ang barangay captain is the Economic and Development Manager sa barangay level, siya po ang chair ng Barangay Peace and Order Council. Parehas sa direksyon ng mayor, parehas sa direksyon ng governor, at parehas sa direksyon ng ating regional government. Pupulusot ang paglago ng ekonomiya and development growth ng ating minamahal na part. Kailangan po pagkakaisa. Pangalan pala ng opisina namin, reconciliation, peace, unity. Kailangan po natin isunod yan. Magkaisa po tayo. Isa po sa original voters ng BBM sa Kamara de Representante. Gusto kong makita, maging successful po itong ating farm. Ang aking lolo ay bahagi po ng pagsulat ng ating konstitusyon na binigyan ng otoridad magkaroon ng otonomiya dito sa farm. Kaya sa akin, personal ito. Kaya nga sinabi ko sa mga mayor ko na tinutulungan, kaya mini-mentor na ako'y patapos mag-chairman sa galing po na sabi ko, huwag kayong mag-worry. Mag-term out na ako as chairperson ng Galing po Foundation. Pero magpapatuloy pa rin akong tumulong sa inyo. Pero malakas sila magdasal. Malakas sila magdasal kay Allah. Napilitan akong masiguro na yung sinabi ko, magpapatuloy akong tumulong sa kanila kahit tapos na yung term ko pagka-chairperson ng Galing po. Dahil sinagot ang kanilang dasal, in-appoint ako bilang kalihim ng UPAC ko. Obligado sa trabaho at kahit ng mga ulos po ng ating mahal na Pangulo. Simple na po. Tutukan, reconciliation. Pangalawa, tulungan pag-organisa ang regional government kasi part po yung mentoring program at larong-larong kanyang instruction, you work with the local governments. Klaro order po yan na kailangan maging katrabaho ng UPACRO ang lokal na pamahalaan at tutukan ang socio-economic upliftment ng bawat munisipyo, bawat syudad, bawat probinsya na sakop ng BARM. Kasama rin po, siyempre, ang mga probinsya labas po sa BARM. Kung Pilipinas po coverage ng UPACRO, pero isa lang po katawan namin. Ito'y po'y prinsipyo ko bilang public servant at ipapatuloy po bilang UPACRO Secretary. I always would tell our people, government will be better off by instead of working for the people, we work with the people. By working with the people, whatever limited resources we have, as long as we work together, we can do so much. And in our campaign, from being the poorest city in the country, and after 6 years, we were out of the top 10 poorest and recorded the highest reduction. Ang battle cry po namin, bago kami nagpagawa ng mga magagandang struktura, sabi ko sa aking mga kasamahan, unahin natin ang tao. Napakalaga na pag nagpaganda tayo ng mga struktura, umaganda na rin ang buhay ng bawat pamilya dito sa ating bayan. At yun din po ang gusto natin mangyari. Ang tawag po sa English na is creating shared value. By working with all the stakeholders, by creating shared value, we are ensuring that nobody will be excluded in our journey to achieve positive peace. Na sa meeting na lang po ng joint meeting na Peace and Order, sumulat po kay Governor Pumit, hindi lang po kami nagtuma sa schedule. Ang gagawin po namin, palagi na pong joint meeting, Peace and Order Council at ang Local Development Council. Hindi po natin pwede hiwalayin ang usapin pangkapayapaan at usapin pang-ekonomiya ng bawat bahay. Dahil ang ambisyon po natin, unahin po natin
magsama-sama po tayo, magsikap tayo, masiguro natin na bawat bahay, ang kaldero nila sa bahay, puno ng pagkain at pamilya niyan makakain ng pagkain. Dahil ang taong gutom, madaling makumbinsi, gumawa ng masama. Pero ang taong puso, mag-iisip bago gumawa ng hindi karapat-dapat. Sa pagkakaisa po natin, tulong-tulong tayo. Pag ginawa po natin ito, we will act as a nation. We cannot call ourselves a nation if we do not have that sense of community. We might debate how to reach the desired growth of the farm region, but we should all agree. Apat po tayo magkaisa na ma-develop ang farm na pwede natin pagyabang kahit saan sa mundo. Pag nagawa po natin yan, there is a sense of community. Kahit nagkakadiferensya, natural lang po yan in the political space. Pero mag-agree po tayo lahat na pagdating ng 2040, kung pwede, sabay tayo sa mission natin 2040, ang farm ay isa na sa pinaka-progresibong region. Kaya natin yan sa pagkakaisa, mabuhay po tayo lahat.